Ang halamang ito ay maraming hindi pumapansin at kadalasan ay napagkakamalan lamang na isang ligaw na damo. Ngunit sa ilang tradisyonal na kaalaman at mga pagsasaliksik, ito ay itinuturing na isang halamang may iba't ibang potensyal na kaugnayan sa kalusugan sapagkat kinikilala rin ito ng ilang lokal na ahensya at mga grupo bilang isang halamang kapaki-pakinabang. Ang halamang na pagkakamalang damo ay kilala bilang ulasimang bato na isang halamang maraming mabuting dulot at natural na tumutubo ito sa Pilipinas. Ito ay madalas nakikita sa mga malilim at malumot na lugar. Kilala rin ito sa makintab at hugis puso ng mga dahon, gayon rin ang mga malakristal nitong berdeng tangkay. Ngunit para sa karamihan, hindi pa gaanong alam ang iba't ibang tradisyonal na gamit at mga posibleng pamamaraan nito para sa katawan. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 magandang dulot ng halamang ito. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10. Suporta para sa ginhawa at pamawing lagnat dulot ng lamok. Para sa pangkalahatang kondisyon ng katawan, ang katas ng dinikdik na dahon ng halamang ito ay ginagamit sa ilang tradisyonal na practice bilang bahagi ng pangangalaga sa katawan. May mga pag-aaral na tumingin sa mga natural compounds na matatagpuan dito at sa kanilang posibleng kaugnayan sa ilang proseso ng katawan, lalo na sa may mga mekanismong may kinalaman sa inflammatory response. Alinsunod sa ilang obserbasyon, patuloy itong sinusuri kung paano itong maaaring maisama sa mas malawak na pag-unawa sa mga natural na sangkap ng halaman at ang kanilang papel sa wellness ng tao. Sa tradisyonal na kaalaman, ito ay ginagamit sa iba't ibang paraan, depende sa komunidad at kultura. Gayunpaman, ang mga impormasyong ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pananaliksik o kapalit ng profesional na payo sa kalusugan. Number 9. Tradisyonal na ginhawang benepisyo. Ang iniinda sa tuhod ay maaaring maiugnay sa iba't ibang salig, kabilang ang mga pamamaga. May mga pag-aaral na tumitingin sa mga natural compounds na matatagpuan sa halamang ito na mayroong kaugnayan sa inflammatory response ng katawan. Sa tradisyonal na kaalaman, ginagamit ito sa iba't ibang paraan bilang bahagi ng pangkalahatang wellness practices at patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng mga eksperto. Number 8. Suporta para sa panlalaking glandula. Ang halamang ito ay pinag-aaralan dahil sa mga taglay nitong natural na mga katangian. May mga pananaliksik na tumingin sa mga katas o pinagpigaan nito at sa posibleng kaugnayan sa ilang proseso sa katawan, kabilang ang pag-ihi. Sa ilang pag-oobserba, sinusuri pa rin ang mga epekto nito upang mas maunawaan ang papel ng mga sangkap nito sa pangkalahatang kalusugan at wellness ng katawan sa iba't ibang kondisyon at sitwasyon. Iminumungkahi na ito ay inumin ng walang halo upang mas ma-absorb ng katawan ang aktibong sangkap. Number 7. Suporta sa wellness ng bato. Ang diuretic properties ng halamang ito ay pinag-aaralan sa ilang mga pag-aaral, partikular sa mga obserbasyon patungkol sa pag-ihi. Dahil dito, patuloy itong sinusuri upang mas maunawaan ang mga posibleng epekto nito sa balanse ng likido sa katawan. Sa tradisyonal na kaalaman, ang pinakuluan ng dahon nito ay ginagamit bilang herbal tea sa ilang komunidad bilang bahagi ng pangkalahatang wellness practices. Number 6. Mainam para sa kasukasuan. Ang iniinda sa kasukasuan ay isang kondisyon na may kaugnayan sa antas ng asid sa katawan. Ang halamang ito ay kilala sa tradisyonal na paggamit at patuloy na pinag-aaralan dahil sa mga katangian nito na obserbahan
ng mga mananaliksik ang pagbabago sa serum acid levels. Karaniwan itong inihahanda bilang tsaa at sa ilang tradisyonal na pamamaraan ay iniinom ang kalahating tasa ng tsaa nito ng 3 beses sa loob ng isang araw. Number 5. Ayos para sa balat. Ang sariwang dahon ng halamang ito na tila damo ay tradisyonal na dinidikdik at ipinapahid sa balat 2 beses kada araw. Sa iba't ibang komunidad, ginagamit ito bilang bahagi ng nakagawiang paraan ng pag-aalaga sa kanilang balat. Pinag-aaralan din ang halaman dahil sa potensyal nitong makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga balat. Naobserbahan na ang halaman ay nagtataglay ng antimicrobial properties at mayaman sa flavonoids at tannins, mga natural na compound na kilala sa kanilang anti-inflammatory at antioxidant properties. Dahil dito, patuloy itong pinag-aaralan para sa mga posibleng gamit nito sa skin wellness at pangangalaga sa balat. Number 4. Nagre-regula ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa sa isang universidad noong 2012, pinag-aralan ang halamang ito ay mayroong kaugnayan ang papel nito para sa puso at dugo. Ayon sa mga mananaliksik na ang aqueous extract nito ay nagpakita ng epekto bagamat limitado pa ang mga pag-aaral sa tao at kailangan pa ng karagdagang pananaliksik. Ang halamang ito ay patuloy na pinag-aaralan para sa mga posibleng gamit nito. Sa ilang tradisyonal na pamamaraan, iniinom ang kalahating tasa ng pinaglagaan ng sariwang dahon at tangkay ng halamang ito 3 beses kada araw. Number 3. Tradisyonal na mainam para sa tiyan. Para sa mga kondisyon tulad ng diarrhea o pananakit ng tiyan, ang halamang ito ay matagal nang ginagamit sa ilang tradisyonal na pamamaraan. Karaniwang iniinom ang kalahating tasa ng tsaa nito sa isang araw. Ayon sa ilang pag-aaral, ang halaman ay nagtataglay ng mga antimicrobial compound na pinag-aaralan dahil sa kanilang kakayahang makaapekto sa mga microorganism. Bukod dito, may mga pagsusuri rin na nag-uulat sa aktibidad nito na maaari may kaugnayan sa epekto nito sa mga muscle movement ng bituka. Gayunpaman, kailangan pa ng mas maraming pag-aaral upang higit na mas maunawaan ng halamang ito. Number 2. Nag-aalaga sa lalamunan. Ang halamang ito ay pinag-aaralan dahil sa taglay nitong anti-inflammatory at antibacterial properties. Sa ilang pag-aaral, naobserbahan ang aktibidad nito laban sa mga masasamang organismo. Maaari pakuluan ang mga dahon nito sa malinis na tubig at gamitin bilang tsaa upang mumog tuwing umaga at gabi. Tradisyonal itong ginagamit bilang bahagi ng pangangalaga sa lalamunan at oral wellness. Sa ilang komunidad, nananatili itong bahagi ng mga nakagawiang halamang gamit. Number 1. May suporta para sa malusog na balat. Ang katas ng dahon ng halamang ito ay pinag-aaralan sa laboratorio para sa antibacterial activity laban sa ilang bakterya na mayroong kaugnayan sa skin wellness, at patuloy pa rin ang research upang mas maintindihan ang mga katangian na aplikasyon nito. Sa kabuuan, ang halamang inaakala nating damo ay isang halamang patuloy na pinag-aaralan dahil sa iba't ibang natural na compounds nito at sa mga tradisyonal na gamit nito sa iba't ibang lugar. Mahalagang tandaan na ang mga nabanggit ay batay sa tradisyonal na kaalaman at mga paunang pag-aaral, at patuloy pa rin pinag-aaralan upang mas maunawaan ang mga katangian nito. Ikaw ka-ideya, pamilyar ka ba sa halamang ito at ano ang alam mong tradisyonal na gamit nito? Pakishare mo naman sa comment.
Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.